Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga panauhin. Ang kapayapaan naman ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang sumaatin. Ibig namin kayong i-welcome sa ating pong Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Minsan pa, inaanyayahan namin kayo, samahan kami sa loob ng ilang oras ng ating pong Bible Exposition. Kasama natin ang kapatid na Eri Soriano. Kapatid na Eri, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan, magandang gabi po. Salamat sa inyo pong pagdalo. Una ay nagpapauna kami na ito po ay Bible Exposition. Ibig sabihin ng ating intensyon ay maipahayag, maitanyag, maibulgar, mai-expose in English what really is in the Bible. Because our observation is that there are leaders of religion being called as world's greatest religion. But in spite of the fact that they are pretending to be using the Bible as the sole basis of their faith, they come short of what the Bible says. Ang kanila pong ginagawa, hindi ipinangangaral ang talagang buong Biblia. Ang ipinangangaral, yung gusto nilang kuhanin, yung gusto nilang ipangaral. Dahil dun sa observation namin na yon, ay aming nabuo ang konsepto nitong Bible Exposition. We will expose the content of the Bible, refuted to be the source of God's Word. Ang Biblia po ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos na ibig ng Diyos na makarating sa mga tao. Ang marami pong mga pastor mula nung matagal na itinatago yung salita ng Diyos sa mga tao. May mga hindi binabasa. Halimbawa, itong nasa 5:7 ng Deuteronomio. Pakinggan natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. Maliwanag po na hindi binabasa yan eh. Kasi kung binabasa yan, ku-question yung mga miyembro bakit sila mayroong mga larawang inanyuan, mga estatwa, mga ribulto. Bawal po ng Diyos yung paggawa nun eh. Hindi ko po binabasa ito para atakihin ang kahit na sino, kundi binibigyan ko lang po kayo ng halimbawa na kailangang ang Biblia i-expose yung salita ng Diyos sa Biblia, maintindihan ng mga tao. Yun po ang nagtutuwid sa ating mga ginagawang mali, lalo na po sa relihiyon. Kaya po ang aming panawagan, mga kababayan, huwag kayong magdaramdam kung sakaling mayroong magtatanong, nangangailangan ng prangka o ng matapat na aral na babasahin sa Biblia, maaaring sa pagbasa natin, merong mga maling gawain sa relihiyon na matamaan o ang palagay ng iba, inaatake sila. Hindi naman po ang layo ng pagbabasa namin mang-atake, kundi para i-expose, ilantad yung mga nasa Biblia, hindi inilalantad ng iba. Nung araw, meron ng ganon. Merong Biblia at dun sa mga pastor sa Israel nung araw, may Biblia nang nakasulat, hindi nila tinuturong buo. Sabi dun sa Jeremias 23:30, ganito po. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Ninanakaw ng mga propeta yung salita ng Diyos sa kanyang kapwa. Imbis na ipahayag, hindi ipinapahayag, itinatago, inilalagay sa isang tabi, ninanakaw. Yung mga pastor, ayaw nila na magnanakaw ka.
Sabi ng mga pastor, pag hindi ka nagbigay ng ikapo, ninanakawan mo ang Diyos. Ayaw aatakihin ng mga pastor yung mga miyembro na hindi nagbibigay ng 10% kasi ninanakawan mo ang Diyos. Pero hindi pala ganon. Sila pala ang unang-unang magnanakaw kasi yung salita ng Diyos na dapat ituro sa tao, hindi nila itinuturo, natatago. Kaya ang unang-unang magnanakaw yung mga pastor Ang tawag po ni Kristo ron, tulisan at magnanakaw. Yung inaalis yung salita sa kaalaman ng tao. Hindi sinasabi yung salita ng Diyos na dapat na maintindihan ng tao. At sa pag-aaral po natin, mga kababayan, merong mga tanong na diretso dapat sagutin, prangka, matapat, hindi paligoy-ligoy, hindi rin po para gumamit ng mga mabubulaklak na salita, yung tinatawag sa English na flowery words. Hindi po ganon. Kailangan dapat na diretsong salita ng Diyos ang isagot. Kaya po halimbawa, meron tatamaang mali, hindi po namin layunin yung mang-atake kami. Kasi kung halimbawa, nagtanong yung isa, si Kristo ba tao? Siyempre, kukuha tayo sa Biblia. Kung alin yung nasa Biblia, yun po ang ating gustong maitanyag. Kaya po ang tawag natin dito, Bible exposition. We are in our efforts with God's help are trying to expose what God wanted to be exposed. Ang mahayag ang salita ng Diyos. Kasi yung pong pagpapahayag para yun sa kaligtasan, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Gis ng taga-Roman, sabi po'y ganito. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Pagpapahayag po ng salita ng Diyos, yun ay para sa ikaliligtas. Ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ang bibig po ng tao ginagamit ng Diyos para maipahayag yung kaligtasan. At ang ipapahayag, yun pong ebanghelyo. Yung aral ni Kristo, yung aral ng Diyos. Yun po ang aming layon, hindi yung aming kaisipan. Kaya halimbawa, meron kayong maririnig laban sa inyong paniniwala. Hindi po namin intensyon na gawin kayong kaaway. Kaya nga po namin kayo inanyayahan, gusto namin kayong maging kaibigan. Ang maaari lang pong makahadlang yung ating paniniwala na kung minsan ayaw natin na itatama yung mali. Nagagalit tayo sa tama. Naranasan po yan ni Kristo. Nagsasalita siya ng tama, binabato siya ng mga Hudyo. Naranasan niya ni San Juan Bautista, nagsalita siya at nangaral ng tama, pinapatay siya ni Herodes. Dahil tinamaan si Herodes doon sa sinabi niyang totoo. Ganon din ang naranasan ni San Esteban na isa sa mga ebanghilista ni Kristo na nangangaral ng totoo, nagalit yung mga gumagawa ng mali, binato si Esteban hanggang sa mamatay. Basahin natin yung gawa ng mga apostol, kapatid na Daniel. Doon sa Kapitulo 7, versikulo 59. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Sa dahilan siyang nagsasalita ng katotohanan, nagalit yung mga Hudyo, pinagbabato si Esteban. Nung araw po, ganun ang paraan nila para pumatay ng tao kasi nasa batas yun. Pagka kanilang mga kinukundina, binabato hanggang sa mamatay. Parang siguro katumbas nung ngayon yung pagbaril, yung firing squad. Noon, bato. Bagay, mas maganda yung firing squad ngayon, madali ka lang mamamatay. Nung araw, yung bato, masakit po yun. Matagal ka bago mamatay. Ganun po ang ginagawa ng mga Hudyo sa mga mangangaral nung una na halos lahat ng mga mangangaral ng Diyos pinagpapatay nila dahil ang sinasabi, yung tama, tumatama sa kanilang mali. 23 ng Mateo. O Jerusalem, Jerusalem,
na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Ayun, sabi ng Panginoong Hesus nung nangangaral siya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ng inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Ang ginagawa ni Kristo napakaganda, tipunin yung mga tao ng Diyos, pero nakasalunga po siya ng mga pagbabato, ibig ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sa Gis 32 ng Juan, Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? nagtatanong siya, nagmilagro ako, pinakain ko kayo. Nagpagaling ng may sakit, nagpabangon ng patay. Maraming mabubuting gawa ang ginawa ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Di kahit ginawa na ng mabuti, binabato pa ng masasama. Yun po, kaya ako'y nagpapauna na baka sakali, maaaring magkaroon kayo ng masamang damdamin. Ipinagpapauna ko na wala po kaming masamang intensyon, mga kababayan. Ang gusto namin, maipahayag yung nasa Biblia. Kung tamaan man po yung mali, sabi nga sa mga kawikaan Tagalog, bato-bato sa langit, ang tamaan may bukol. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at agad nating puntahan ang lugar ng Kuwait. Nandun po si kapatid na Andy Perlada kasama ng ating mga panauhin. Kuwait, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Panginoon. Ang magtatanong po rito sa Kuwait ay si Mr. Elizar Mendoza. Siya po ay isang Katoliko, 31 years old. Ito po siya, kapatid na Eli. Hello, magandang gabi po, Brother Eli, at saka po sa mga nanonood. Ako po ay isang Katoliko po. Ilang beses na rin, ngayon po ay nagsusuri ako. Ito po ang katanungan ko po. Maliligtas din po ba ang mga taong hindi nababautismuhan pero nakakapakinig din po siya ng mga salita ng Diyos at unti-unti itong sinusunod? Ilan po. Salamat po. Una, kapatid na Eliasar, unang-una, ang salita ng Diyos kung napapakinggan mo, dapat sundin. Di ba? Sabi mo nga, unti-unting sinusunod. Kung halimbawa nakikinig ka, unti-unting sinusunod. Kasi pag hindi mo sinunod, niloloko mo lang ang sarili mo. Basahin natin ang Santiago 1:22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ang salita ng Diyos, pag narinig, obligasyon nyo na tuparin. Pag hindi mo tutuparin, narinig mo na, naintindihan mo na, dinadaya mo lang ang sarili mo. Alam mo, masama yun, kapatid. Kasi pagka sarili mo mismo, dinadaya mo, ang asawa mo, dadayain mo rin. Ang kapwa mo, wala ka nang hindi dadayain kasi sarili mo na dinadaya mo eh. Pag ang tao wala nang galang mismo sa kanyang sarili, hindi niya na pinapahalagahan yung mabuti, dinadaya niya na sarili niya, masamang tao na yon. Sino yung dumadaya sa sarili? Sabi ni Santiago, maging tagatupad kayo ng salita, huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kaya dapat tinutupad talaga yung salita. Tanong mo sa akin, maliligtas ba kung hindi nagpabautismo? Aba, kung narinig mo na ang bautismo ay aral ng Diyos, salita ng Diyos, dapat magpabautismo ka kasi lalabas ka, dinadaya mo yung sarili mo eh. Ang bautismo, bahagi ng salita ng Diyos. Pag naunawaan mo yung halaga ng bautismo, dapat tanggapin mo yun. Kaya pag halimbawa, narinig mo, tutuparin mo yung iba. Halimbawa, hindi ka na nga magnanakaw, pero ayaw mo namang magpabautismo. Bautismo, aral ng Diyos yun eh. Kasama yun sa salita ng Diyos. Kasama sa utos yun. Kung hindi mo susundin yun, parang hindi mo na rin sinunod ang Diyos. Bakit?
Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 2, versikulo 11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Kasi yung mga utos marami. Isa ron bautismo. Halimbawa, sinunod mo yung isa, hindi ka nangalunya, hindi ka pumatay, hindi ka naman nagpabautismo, nagiging suwail ka sa kautusan. Gaya nung sabi ni Santiago, ang nagsabi, yun mismong Diyos na nagsabi na huwag kang mangalunya, siya rin ang nagsabing huwag kang pumatay. Ngayon, kung hindi ka nangangalunya, ngunit pumapatay ka, nagiging suwail ka sa kautusan. Kaya ang maipapayo ko sa iyo, kung naintindihan mo, narinig mo yung bautismo, dapat matanggap mo yung sundin mo para huwag kang lumabas na mandaraya sa mismong sarili mo. At samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Wala po naman sa Kuwait, punta po tayo ng Malaybalay City, Bukidnon. Nandun si kapatid na Nestor Garcia, kasama na ating mga panauhin. Bukidnon, go ahead. Po kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay isa po siyang Katoliko, 23 years old, si Mr. Rupert Duterte. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli, at sa lahat ng ating kababayan sa buong mundo. Ito pong yung tanong ko po. Sa dinami-dami na po ng mga relihiyon na naglipa na po ngayon, more than 20,000, ewan ko, but meron po bang isang specific iglesia o isang iglesia na babalikan ang Panginoong Hesus sa pagbalik niya po? Alam mo, kapatid, salamat sa iyong pagdalo. No? Unang-una, kapatid, ang ibig kong ipakita sa iyo, si Kristo kaya babalik, may intensyon. Basahin natin ang 14:1 ng Juan hanggang 2. Huwag maggulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang sabi diyan sa Bisaya, sa Cebuano, dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumuo kamo sa Dios ug tumuusab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan mga puloy-anan. Kung wala pa unta, muingon unta ako kaninyo. Ako muadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na ug makaandam kaninyo ug dapit, muanhi ako pag-usab. Ug panad-on ko kamo uban gayud kanako. Aron nga kung asa ako at tuwausab kamo. So ang layo ng pagbabalik ni Kristo, meron siyang babalikan, meron siyang kukunin. Sino yon, kapatid? Yung babalikan niya, paano niya kukunin? 4:16 ng unang Tesalonika. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakat ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kapatid, yung babalikan niya, yung mga namatay kay Kristo at saka yung mga nabubuhay kay Kristo. Halimbawa, 2,000 ang iglesia kamo, tama yun. Sa buong mundo, maaring 2,000 nga. Lahat ba naman ng tao ay isasama ni Kristo? Ang sinasabi niya, sumampalataya kayo sa Ama. Sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Paghahanda ko kayo ng lugar, at pagkatapos babalik ako. Sino yung babalikan? Di yung sumasampalataya. Kahit namatay ka na,
bubuhayin ka maguli. Pag dinatnang kang buhay, sumasampalataya ka, kasama ka kukuhanin pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng iglesia kasama? Kung ang iglesia sumasampalataya kay Kristo, kasama yon. Kung ang sinasampalatayanan mo Kristong palsipikado, mahirap na makasama yon. Kasi maraming mga Kristo sa ating panahon, kapatid. Iba-ibang Kristo. May Kristong tao. Ano sabi ni San Pablo sa 2 Korinto 11 at versikulo 4? Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Mga ngaral, ibang Jesus, ibang Kristo, ibang Espiritu, ibang Ebanghelyo, sabi ni Pablo, pagtiisan na lang ninyo. Ano ibig sabihin ng pagtiisan? 1:8 ng Galacia. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakwil. Yung pala ibig sabihin itakwil. Pagka mga ngaral, ibang Kristo, ibang Ebanghelyo, ibang Espiritu, tiisin na lang ninyo, wag mo nang tanggapin, itakwil mo. Kaya hindi lahat ng iglesia kasama ron. Dahil kung halimbawa, ang iglesia, ang pinangangaral ay Kristong mali, Kristong tao, samantalang yung Kristo sa Biblia, wala pang tao, umiiral na. Paano naging tao yun? Wala pang ang tao, umiiral na yun. Anak na siya ng Diyos, wala pang tao noon. 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Iniibig mo ka ako bago natatag sanlibutan. Paano naging tao yan? Mas matanda pa sa mundo. Matanda pa sa universo. Ang tao galing sa alabok ng lupa. Yung Kristo sa Biblia, hindi tao yon kasi wala pang lupa. Kasama na ng Ama yon. 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Nauna pa siya sa sanlibutan, paano naging tao yan? Basahin nga natin sa Bisaya. Ug karon amahan, himaya ako uban gayud kanimo sa himaya, nga akong gibatunan, uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Paano naging tao yan? Wala pa nga ang kalibutan meron pananampalataya mali Kaya ang sabi sa 3Gs ng Tito, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. merong mali ang pananampalataya kaya hindi kasama yun. Kaya sa tanong mo, meron bang specific na babalikan si Kristo? Meron. Yung mga sumasampalataya ng tamang pananampalataya, kung aling iglesia, yung iglesyang ganun ang pananampalataya, yun ang babalikan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na Duterte? Amen po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Tama at pagpalaing kanawa ng Panginoon, kapatid. Ipat naman tayo sa Phnom Penh, Cambodia. Nandun po si kapatid na Rodel Blasa, kasama ng ating mga panauhin. Cambodia, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, ang magtatanong po rito ay si Sister Delia Tom N. Ang religion po niya ay Assembly of God. Hello po, Brother Eli. Paano po malalaman ng taong nagkasala ay napatawad na? Ang pagkakalam ko kasi, Diyos lang ang nakakalam nun. Malalaman mo na pinatawad ka ng Diyos. Paano ka ngayong makakatiyak na maliligtas ka kung hindi ka nakakatiyak na pinatawad ka ng Diyos? Ang Diyos nagpapatawad at utos niya sa atin, magpatawaran din tayo. Ngayon, malalaman mo kung pinatawad ka, kung hindi. Bakit? Halimbawa, pinatawad ka ng kapatid o ng isang kasama mo sa paglilingkod. Papatawarin ka rin ng Diyos
Yun ang batas sa iglesia, magpatawaran kayo, sabi dun sa Kolosas. Basahin natin ang 3:12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Magpapatawaran, batas yun sa iglesia ng una eh. Magpatawaran kayo sa isa't isa, magtiisan kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ganun din ang gagawin ninyo. Kaya halimbawa, nagpatawaran tayo, papatawarin din tayo. Pagka nagpatawad ka, nagpatawaran kayo, alam nyo na pinatawad kayo ng Diyos. Dapat alam mo yun. Kasi utos niya pag pinatawad mo, papatawarin ka rin niya sa 14 ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pagka alam mong pinatawad mo yung kapwa mo, yung kapatid mo, alam mo pinatawad ka rin ng Diyos kasi yun ang gusto niya eh. Magpatawaran kayo, sumunod ka. Kaya papatawarin ka ng Ama. Alam mo na pinatawad ka kasi nagpatawad ka rin eh. Ganon ang alam ng mga unang Kristiyano. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 2, versikulo 10. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo, sa harapan ni Kristo. Iba maliwanag kapatid, Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sabi ni Pablo. Sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Alam natin kasi meron kang kaaway, pinatawad mo, papatawarin ka rin ng Ama kung nagkasala ka. No? Habang nagpapatawad tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. Pag naaawa ka, kaaawaan ka ng Diyos. Di ba sabi ni Kristo yon, mapalad ang maawain, siya'y kaaawaan. Di ba? Kung ano kasi yung gagawin mo sa kapwa mo tao, yun din ang gagawin ng Diyos sa iyo eh. Awit 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Ayun, nagbabayad ka sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Kaya pag naawa yung tao, maaawa rin siya dun sa naawa. Pag nagpatawad yung tao sa kapwa, papatawarin niya rin yung nagpatawad. Yun ang batas eh. Ngayon, ang isa pa kapatid na Bilya, para malaman mo na pinatawad ka na ng Diyos, ito, sa 1:7 ng unang Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Isang palatandaan para malaman mong pinatawad ka ng Diyos. Sabi niya, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya, tayo patatawarin niya sa ating mga kasalanan. Kaya ikukumpisal mo yung kasalanan mo, papatawarin niya yung kasalanan mo. Tapos, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pagka ikaw ay nalinis, ibig sabihin, hindi mo na inuulit yung kasalanan,
Napatawad ka na nun. Pag nagtagumpay ka na malinis ka na dun sa kasalanan, di mo na ginagawa uli. Ibig sabihin, napatawad ka na ng Diyos. Kaya lang, ang kahilingan ng Diyos, ipahayag mo yung kasalanan mo. Kanino mo ipapahayag? 32:5 ng awit, pakinggan mo. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ayun, maliwanag, papahayag mo sa Panginoon. Pahayag mo sa Diyos, tanggapin mo na nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran. Sabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Kaya alam mo na pinatawad ka Pag halimbawa, kinumpisal mo sa Diyos, nanalangin ka, humingi ka ng tawad, tapos lilinisin ka niya. Pagka hindi mo na ginagawa uli, ibig sabihin napatawad yung kasalanan na yon. Nalinis ka na ron. Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Villa. Salamat po at punta naman tayo ng Hermosa, Bataan. Si kapatid na Rick Erese at kapatid na Rolando Campo kasama na ating mga panauhin. Go ahead, Bataan, please. Narito po kapatid na Eli, kapatid na Daniel ang magtatanong dito sa Hermosa, Bataan. Si kapatid na Juliana Lazaga, isang Christian. Sige po, kapatid na Juliana. Ako po ay si Juliana A. Lazaga. Taga Nabotas po ako, subalit po, niloob ng Panginoon na makarating ako dito sa lugar na to upang alam ko po may purpose ng Lord kung bakit po niya ako dinako dito upang maunawaan ko po kung ano po ang ipapahayag niyo sa katanungan ko po. Isa po akong Christian, subalit ngayon lang po ako nakarating sa ganitong pagtitipon. Narito po yung katanungan ko. Sa 2 Pedro 3:11 hanggang 12, saan po ba ito tumutukoy? Kasi po naririnig ko po sa inaatinan ko yung salitang rapture. Sabi po dito sa 2 Pedro, yung pong nabasa ko sa 3:11 hanggang 12, po ba ang magiging role ng Diyos Ama pagdating na po ng final judgment? Yun lang po at marami pong salamat. Kapatid, unang-una, wag ka pong magagalit, Sabi nyo kasi doon sa inaatinan ninyo, lumalabas yun sa rapture. Talagang tama po yung sabi ko Merong mga nagtuturo ng mali. Nakakatakot talaga yung ganon. Maliligaw ang isip ng tao. Basahin po natin yung 3:10 hanggang 12 ng 2 Pedro. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Alam mo po, kapatid na Juliana, hindi lang po yung inaatinan mo ang may maling paniniwala tungkol dyan. Alin po ang totoo? Dito ko nga sinasabi, baka sabihin nang aatake ako Pinukumpara ko lang yung sinasabi ng iba sa sinasabi ng Biblia. Kapatid, pagbalik ni Kristo, hindi naman siya magpapakita agad Akala nila, pagbalik niya, magpapakita siya. Hindi po. Pagbalik niya, meron siyang pagbalik na sinasabi na hindi naman siya pupunta sa lupa. Bababa lang siya sa langit, susunduin niya yung maliligtas. Yun yung rapture na sinasabi ng ibang iglesia.
Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yon. Yung namatay kay Kristo, babuhayin yon. Tapos yung mga buhay na natitira, kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, sasalubungin sa alapaap. Yun po yung rapture na sinasabi. Kasi sa Ingles, ang pagkasabi doon, shall be caught up in the air. So hindi po bababa sa lupa si Kristo, kundi magsasalubong doon sa alapaap. Yung inagaw o yung nirapture at si Kristo magsasalubong doon, hindi siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakitang sinasabi sa Biblia. Ngayon, pagka nabuhay na uli yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, ano po ang kasunod? 24 hanggang 5 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po nung pagkabuhay nung mga kay Kristo, maghahari sila sa loob ng 1,000 taon pa. Eh di hindi pa mawawasak ang lupa. O katunayan, kung itutuloy natin sa 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang unang pagkabuhay na mag-uli, yung sinasabi ni Pablo na gagawin yung rapture, aagawin. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Pagkaraan pala nung unang pagkabuhay na mag-uli, may 1,000 taon pang mangyayari. Merong susunod pang pagkabuhay. Pagkaraan ng 1,000 taon. Ano mangyayari sa 1,000 taon? Maghahari kayong mga namatay kay Kristo na yon, yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, sumunod sa salita ng Diyos, binuhay sila, tapos naghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ganito po ang conjugation. Halimbawa, bukas po dumating ang pag-agaw o yung rapture. Mula bukas, magbibilang ng 1,000 taon, bago pa mabubuhay yung mga susunod na mabubuhay na mga patay. Ganun po. Pagkatapos po noong 1,000 taon, meron pang kaunting panahong nalalabi ang mundo. Hindi 1,000 taon, tapos na agad. Kundi, ang sabi doon sa 20 ng Apokalipsis, versikulo 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kita mo kapatid, yung palang 1,000 taon na maghahari yung mga nabuhay kay Kristo, yung pala 1,000 taon namang nakakulong si Satanas. Mabuti kung babasahin natin sa 1, no? At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito,
ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kaya yun po kapatid, yung sinasabi nyo rapture, yun yung pagkabuhay na mag-uli na unang pagkabuhay. Ang bubuhayin nyo na matay kay Kristo. Yun namang dadat ng buhay, aagawin kasama nung binuhay. Sasalubungin ni Kristo sa alapaap. Pagkatapos nung unang pagkabuhay, mag-uumpisa yung paghahari nung mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira, maghahari sila sa mundo sa 1,000 taon. Doon sa 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Pagkaraan ng 1,000 taon, mabubuhay uli yung ibang patay. At pagkaraan sa 1,000 taon, pawawalan si Satanas doon sa kanyang pagkakakulong na 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ng mga bansa. Pagkakilalaga na siya sa bilangguan, dadayain niya mga bansa. Basahin natin uli yung 27 at saka natin ituloy kapatid na Daniel. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag kapatid na Juliana, po? Pagkaraan po ng 1,000 taon na nakakulong si Satanas, papawalan siya. Pagkaraan ng 1,000 taon, bubuhayin yung ibang sa mga patay. Ang mga tao noon buhay na lahat, marami na. Wala nang hindi buhay. Bubuhayin na lahat Tapos, dadayain ni Satanas yung mga tao. Yung mga kasama niyang sasama sa kanya na madadaya niya, uulan ngayon ng apoy sa langit. Pagkalulusob na sila sa bayang banal, yun yung tinatawag na gera ng Armagedon Paglalaban ng masama't mabuti. Lulusubin nila yung kampamento ng mga banal. Uulan ngayon ng apoy sa langit. Ibubulid sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos, yung diablo na dumaya sa kanila ay ibubulid din sa dagat-dagatang apoy. Nakabulid na sila. Tapos, ang susunod, sabi ni Juan, nakakita ako ng luklukang maputi, a great white throne. Ang nakalukluk doon, sa harapan niya, tumakas ang langit at lupa at wala nang nasumpong ang kalalagyan nila. Ibig sabihin, yun na yung end ng langit at lupa. Mawawala na yung langit at lupa. Yun po yung sinasabi ni Pedro sa 3 Gs. Sabi niya dun sa 3 Gs, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam na kasabay ng malaking ugong. Ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa't ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan na po yan. Pagka nasunog na yung lupa't langit, mababantad ngayon, marireveal yung Great White Throne. Alam mo po kasi kapatid, ganito dapat nating i-consider, kapatid na Juliana. Habang ang lupa ay naririto, hindi natin makikita ang langit, yung langit ng Diyos.
Tatlo po kasi ang langit kapatid. Ewan ko lang kung naituro na sa inyo sa inyong relihiyon. Meron pong tatlong langit sa ikalawang Korinto 12:2. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Meron pong tinatawag sa Biblia, ikatlong langit. Ano po yung ikatlong langit? Basahin natin sa 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yung po palang ikatlong langit, yun yung paraiso. Yun yung kaharian ni Kristo, kaharian ng Diyos. Pero yung langit na una, ikalawa, maaalis po yan para ma-reveal yung luklukan ng Diyos, yung Great White Throne. Kasi ganito, kapatid na Juliana, kung i-consider mo, halimbawa, nandito ka sa South America. Halimbawa, araw ngayon, di ba? Dito sa amin, araw, dyan sa inyo, gabi. Pagka araw, nakikita ko halimbawa rito sa horizon, halimbawa, dumating si Kristo, makikita ko sa horizon si Kristo. Sa kabila, kayo hindi nyo makikita kasi parang bilugang mundo kasi, yung kalahati, hindi makikita yung nandun sa kalahati. Kaya kailangan mawala ang langit at ang lupa, mawala, maklear, para mahayag yung Great White Throne. Ngayon, nung makawala na si Satanas, inaway niya yung kampamento ng mga banal, yung kanyang mga nadaya kasama niya. Uulan ng apoy ngayon, susupukin sila, dadalhin sila sa dagat-dagatang apoy. Mawawala na ngayon yung langit at saka yung lupa. Pagkatapos, ang mangyayari, mahahayag ngayon yung luklukan ng Diyos, yung paghukuman ng Diyos. Doon ngayon yung lahat ng mga patay na nabuhay sa unang pagkabuhay, tapos sa 1,000 taon, mabubuhay naman yung mga patay na iba. Doon ngayon, yung mga patay na yun, nakita ni Juan, nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, nabuksan ng mga aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So, ang lalabas po, yan po ang last judgment. Kasi pagkatapos niyan, lahat ng mga masasama dadalhin na doon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung sinasabi sa ikalawang Pedro. Magaganap yan sa last judgment, kung kailan ang langit pati lupa mawawala. Hindi po yan yung rapture. Kasi magaganap yan after 1,000 years pa yung rapture, yung sinasabing rapture, yung pag-agaw ng mga kay Kristo, pagkaraan nun, 1,000 taon pa Maghahari pa sila ng 1,000 taon. Tapos, ang mangyayari, pagkaraan 1,000 taon, saka lang magaganap na mahayag yung luklukan ng paghatol ng Diyos. Ngayon, kapatid, ang isa sa tanong mo, ano pa ang magiging role ng Diyos Ama pagdating ng final judgment? Alam mo, kapatid, ganito yon. Si Kristo ay andun sa judgment seat ng Diyos no? Mamamagitan si Kristo ron. Mamamagitan siya. Yun yung sinasabi niya sa Mateo, na ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking Ama pagdating ng paghuhukom. Ang tumanggap sa kanya, ang magpahayag sa kanya, ay ipipresenta naman niya sa Ama sa araw ng paghuhukom. Dalawa ang mangyayari ron sa araw ng paghuhukom. May magtatamo ng tagumpay, meron namang mapapahiya. Ang mga mapapahiya, yung hindi tatanggapin ni Kristo. Kumbaga si Kristo, taga-presenta sa Ama. Yun ang araw ng paghukom, siya magpipresenta nung maliligtas,
Siya rin ang magpipresenta ng mga nagsigawa ng masama. Ayon. Basahin natin ang 10:33 ng Mateo. Datapwat, sino mang sa aki magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Merong araw na darating na pag ipinagkaila mo si Kristo, ayaw mo siyang tanggapin. Sa harap ng Ama, ikaw naman ang ikakaila niya. Pakinggan nyo sa 7:22 ng Mateo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, di baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Noon, magsilayo kayo sa akin. Sa araw na yon, sa araw ng final judgment, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ba't niya pinalalayo? Saan niya pinapapunta? Sa Mateo 25:41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Lumayo kayo sa akin. Ano ibig sabihin nun? Pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Yun po, kapatid. Kaya sa final judgment, magkasama ang Ama saka si Kristo. Ipinipresenta ni Kristo sa Ama yung mga kumilala sa Kanya. Itinataboy naman niya sa harapan ng Ama para pumunta sa dagat-dagatang apoy yung mga hindi kumilala sa Kanya. Meron pa po kayong duda ron, kapatid na Juliana? Ngayon ko po naunawaan na ang ating Panginoon Kristo pala ang magpipresenta. Bali po, ang mangyayari po pala sa final judgment, yung Ama ang hahatol po ba? Opo. Alam nyo, ang Diyos po kasi, ang Ama may final say. Meron siyang final say. O yung kumbaga siya ang Korte Suprema 15:24 ng unang Korinto. Pakinggan mo, kapatid. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Gusto ko po pakinggan mo itong talatang ito, no? Kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Maliwanag na pati ang anak submissive sa Ama doon sa panahon na yon ng final judgment. Kaya ang final judge ay ang Diyos. Kapatid, siya ang final judge na magdidesisyon sa lahat. Pwede siyang maawa, pwede siyang magpatawad mismo sa Judgment Day, 2:13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Maliwanag na maliwanag sa paghuhukom, gagamit ang Diyos ng awa. Ang paghuhukom, walang awa. Doon sa hindi nagpakita ng awa. Sa isang panahon ng buhay mo, nakita ng Diyos na naging maawain ka.
ang awa ng Diyos lumuluwalhati sa paghuhukom. Ibig sabihin, kung naawa ka, pwedeng gumamit ang Diyos ng awa sa'yo, ayun, maaari kang makaligtas sa araw ng paghuhukom. Naintindihan mo po, kapatid na Juliana? Maraming salamat po, Brother Eddie. Tunay nga po na ipinahayag ng Diyos yung tunay na pag-unawa sa gabi ito. Glory to God po. Praise God. Salamat sa Diyos, kapatid. Salamat po. At lipat naman po tayo sa Dasmariñas City, Cavite. Ando si kapatid na Jerry Cabanero at kapatid na Edwin Magdaraog kasama na ating mga panauhin. Cavite, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, dito po sa dakod ng Dasmariñas, ang magtatanong po ay si kapatid na Rizal Bologna. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po ay isang Katoliko. Meron po akong 3 tanong. Unang tanong, nasa Biblia po ba ang pagkukumpisa sa isang pari? Pangalawa po, tama po ba ang pagrorosaryo? Pangatlo po, nasa Biblia po ba ang pananalangin ng 9 na araw sa taong patay na? Yun lang po. Unang-una, kapatid, sa Biblia, hindi ipinapanalangin ang patay. Kasi pag patay na, nasa Diyos na ang kapalaran nun. Hawak na ng Diyos ang kaluluwa nun. Paano pong papanalangin? Nasa Kanya na nga. Di ba? Dosages ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ayan, nasa kamay na ng Diyos yun eh. Alam mo kapatid, walang apostol at mga Kristiyano ng una na nanalangin para sa patay. Walang ganon. Wala silang panalangin na makikita ka sa Biblia na nalangin sila para sa mga patay. Kasi pag patay na, final na yun eh. Wala ka nang maiiba eh. No? Wala ka nang magagawa sa patay. Sabi rin yun ng pasyon. Yung pasyon na kinopya ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia. Ang sabi sa pasyon, walang magagawang tunay sa namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Samantalang may hininga, at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga. Sukat mong ikaginhawa ng kagamit mo na. Ayun. Pagkapatay na, wala ka na magagawa eh. Wala na rin pwedeng gawin sa'yo. Kahit panalangin ka ng buong mundo, namatay kang walang hiya, namatay kang hindi naniniwala sa Diyos, mababago pa ba yun? Wala ka nang magagawa pa rin pag namatay ka na, kahit ipanalangin ka pa ng ipanalangin ng kahit pa sino, hahatulan ka ayon sa gawa ginawa mo, puro mali. Ginawa mo, puro pambababae, pagnanakaw, panluloko sa kapwa, namatay ka sa lahat ng kawalanghiyaan mo sa buhay. Kahit na magmisa ng magmisa, manalangin na manalangin, mababago mo pa ba yun? Basahin natin yung Ezekiel. Ganito ang sabi sa 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Kita mo kapatid, yung katwiran mo nasa iyo. Yung kasamaan ng masama nasa kanya. Hindi pwedeng ilipat. Hindi pwedeng yung kasalanan ng tatay mo mapunta sa iyo. O kaya yung kasalanan mo mapunta sa tatay mo. Yung katwiran niya nasa kanya. Yung kasalanan mo nasa iyo. Kung sino yung masama, yun ang hahatulan ng Diyos. Ganon sa paghuhukom ng Diyos. Hustisya ang Diyos
justice siya, fair siya. Kung sino nagkasala, yun ang mananagot. Kung nagkasala ka, tapos wala kang takot sa Diyos, kahit sino pa manalangin, hindi ka pwedeng iligtas. Basahin natin ang 14:20 ng Ezekiel. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Kanya-kanya tayo ng gagawin. Gusto mong maligtas, gumawa ka ng katwiran, sumunod ka sa Diyos. Ang ama susunod sa Diyos, ang anak susunod sa Diyos. Gumawa ng katwiran yung ama, ayaw naman gumawa ng katwiran ng anak. Hindi maliligtas yung anak. Kahit manalangin ng manalangin yung ama, hindi rin maliligtas yung anak niya. Kahit nga si Job pa manalangin, o kaya si Noe, o kaya si Daniel, sabi ng Panginoon, buhay ako, nandun ako sa araw ng paghukom. Hindi sila magliligtas ng anak na lalaki o babae man. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang anak na lalaki o babae. Kasi kanya-kanya tayong sagutin sa Diyos. Yun ang hustisya ng Diyos. Kaya ang masasabi ko sa iyo, kapatid, hindi utos ng bagong tipan na manalangin para sa patay. Habang buhay ang tao, utos ng Diyos, ipanalangin mo. Panalangin ng mangangaral, panalangin ng ministro, ang lahat ng tao, panalangin. Pero pag patay na, nasa kamay na ng Diyos ang kapalaran nun. Kahit ano pang panalangin ang gawin mo, hindi mo na mababago yung nakarecord sa buhay niya. Hindi nababago ng panalangin yung nakarecord. Basahin natin ang 20:12, kapatid na Daniel ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan tayo sa gawa, yung ginawa natin. Hindi tayo hahatulan sa ginawa ng iba para sa atin. Kasi napakasama mong tao pagkatapos ngayon, lahat ng mga tao halimbawa magpamisa, manalangin. Mababago pa ba yun? Nakasulat yung gawa mo araw-araw. May aklat ng buhay kapatid. May record tayo sa langit, tayong lahat. Kumbaga sa school, meron tayong card. Nandun yung record kung papasak ka, kung hindi. Hindi mo mapabago yung card. Maaring mabago mo yung pagka yung teacher mo tumatanggap ng lagay. Ang Diyos walang lagayan doon. Walang palakasan doon. Kung ano talaga yung ginawa mo, yun ang pananagutan mo sa araw ng paghukom. Kahit sino pa ang manalangin para sa'yo, patay ka na, wala ka ng paraan para magbago kasi patay ka na, kahit sino pa manalangin para sa'yo, hindi ka na pwedeng patawarin. Kaya bago pa tayo mamatay, dapat mapatawad tayo. Para tayo mapatawad, dapat tayong mangumpisal. Kanino tayo mangungumpisal? Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ang kumpisal, ikukumpisal mo sa Diyos, kapatid. Sa Diyos kasi, hindi ka mahihiyang mangumpisal ang sabi sa Biblia, aking ipahahayag ang aking kasalanan sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sabi diyan sa Cebuano, giila ko ang akong mga salangan ha kanimo, ug wala ko tagoy sa akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Sa Panginoon tayo mangungumpisal, hindi sa pare. Ngayon, yung pagrorosaryo, kapatid, bawal sa Biblia yon.
ikinalulungkot ko, wag kang magagalit, tinanong mo, hindi naman kita inaatake. At kahit sino, hindi ko naman inaatake. Bawal ni Kristo yung ulit-ulit na panalangin sa 7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Hindi mo pa nga nasasabi, alam ng Diyos yun eh. Ba't kailangan mong ulit-ulitin? Sabi ni Kristo, sa pananalangin nyo, huwag kayong magagamit ng walang kabuluhan paulit-ulit. Sa Bisayan, sabi diyan, ug sa pag-ampo, dili ka mo magagamit sa mga pagsumay-sumay nga walay pulos, ingon sa ginabuhat sa mga hintil. Kay nagadahom sila nga pagapatalinhugan sila tungod sa ilang daghan nga pagsulti. Busa, dili ka mo manig-ingon kanila, kay nahibalo ng inyong amahan sa inyong mga kinahanglan, sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Paano kang gagamit pa ng rosaryo? Ang rosaryo, ulit-ulit na panalangin yan biro mo, ulit-ulitin mo. Hindi naman bingi ang Diyos. Hindi naman siya bingi. Hindi naman siya makulit. Kinukulit lang nung iba. Trabaho nung mga hintil yan nung araw. Akala nila kung marami silang sinasabi, papakinggan sila. Ang Diyos nga sabi nga nung kanta yung, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. O, kita mo? Kahit nga may bagyo pa pag nanalangin ka, kahit kumukulog at kumikidlat, maririnig ka ng Diyos paulit-ulitin mo pa ba yun? 5 ulit, 10 ulit. Lalabas yung Diyos mo makulit o kaya bingi. No? Pero yung Diyos na totoo, hindi bingi yun. At hindi makulit yon. Hindi mo pa sinasabi, alam na niya. Kaya kung mananalangin ka, hindi dapat pa ulit-ulit. Bakit ang mga apostol, mayroong nanalangin 3 beses? Mali ang pagka-interpret. Bakit? Basahin natin ang 12:6 ng 2 Korinto. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon, upang ilayo ito sa akin. Si Pablo, nagkaroon siya ng tinik sa laman. Parang nagkaroon siya ng kapintasan sa harap ng tao at ng Diyos. Nanalangin siya sa Diyos. Sabi niya, makaitlong nanalangin ako upang alisin ito ng Diyos sa akin. Alam mo kapatid, yung makaitlo dyan, hindi dun sa oras din na yun. No? Kasi si Pablo nananalangin palagi. Umaga o araw at gabi. Nananalangin si Pablo araw at gabi. Pero hindi ulit-ulit. Yung panalangin niya, inuulit niya sa susunod na isang pagkakataon ng panalangin. Basahin natin ang 2 Timoteo 1:3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa buding malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Ayun, si Pablo kung manalangin gabit araw. Pinanalangin niya ngayon, pwede niyang ulitin uli mamayang gabi bago siya matulog. O kaya bukas uli. Pero hindi doon sa oras na yun, ulit-ulit na parang panalangin ng rosaryo na yung oras din na yun, ilang beses sasabihin. Si Pablo,
Lagi niyang ipinapanalangin si Timoteo, araw at gabi. Hindi sa oras din na yon, ulit siya ng ulit siya ng ulit. Lalabas kasi makulit yun eh. Yun ang bawal. Yung ulit dun sa oras na yon. Pero halimbawa, habang hindi mo natatanggap yung ipinapanalangin mo, pwede mo namang ulitin yun. Bawa, nanalangin ka sa umaga, pwede mo ulitin sa gabi. Panginoon, wala po akong trabaho, sana bigyan mo po akong trabaho. Di ba, nanalangin ka Lunes, Martes wala ka pa rin trabaho, pwede mong ulitin. O kaya, Miyerkules wala ka pa rin, pwede mong ulitin. Pero doon sa oras na yun, Lunes, Panginoon, wala po akong trabaho, bigyan mo ako. Panginoon, wala po akong trabaho, bigyan mo ako. Panginoon, wala po akong trabaho, bigyan mo ako. Panginoon, hindi pwede yun, lalabas makulit ang Diyos noon. Pwede mong ulitin sa ibang pagkakataon ng panalangin. Pero doon sa mismong oras na yun, gaya ng ginagawa ng mga nagro-rosaryo, mali yun, kapatid. Bawal ni Kristo yun. Hindi naman katakataka, kapatid na Rachel. Kasi ang aral ng rosaryo, hindi naman galing kay Kristo yan eh. Pakinggan mo sa aklat ng Katoliko kung kanino galing yung rosaryo. Ito po ang Aklat Katoliko, The Secret of the Rosary sa page 18. Ito po ay sinulat ni Louis de Montfort, Roman Catholic author, priest and confessor. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Hindi naman pala galing kay Kristo yan eh. Galing daw yan kay Santo Domingo. No? Na di umano, galing naman daw kay Blessed Virgin. Paano mangyayari yun? Patay na si Blessed Virgin nung mabuhay itong Santo Domingo ito. Malaki naman kasi nungalingan yan. Ibig mo sabihin si Maria na nakalibing, patay, nagdala ng rosaryo, binigay kay Santo Domingo. Paano mangyayaring mabigyan yan ni Maria ng rosaryo, patay na rin si Maria nung panahon na yon. 1,000 taon ang patay si Maria nung nabuhay si Santo Domingo. Paano nangyari na ibinigay ni Maria kay Santo Domingo yung rosaryo? Si Maria hindi naman nagro-rosaryo. Wala namang mababasa sa Biblia ang rosaryo. In the first place, walang mababasa sa Biblia na rosaryo. Kanino galing? Kay Santo Domingo. Umano, galing kay Santa Maria. Paano maibibigay ni Santa Maria? Patay na si Santa Maria nung mabuhay si Santo Domingo. At saka, paano siyang bibigyan ng rosaryo? Wala naman rosaryo si Maria. Siguro ibang Maria yon. Iyon ang ibig kong sabihin, kapatid. Naunawaan mo po ibig kong sabihin, kapatid na Rachel? Opo, nawaan ko po. Salamat po, Brother Erling. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kapatid. Okay po, lipat naman tayo dito sa Palit, Pampanga. Kasama natin si kapatid na Don Capulong at kapatid na Mel Pingal. Kasama natin mga panahon. Go ahead, Pampanga, please. Opo, ito po ang magtatanong, kapatid na Eli. Si kapatid na Jomar Lumba, 37 years old po siya at isa po siyang Katoliko. Magandang gabi, Brother Eli. May dalawa po akong katanungan. Isa po akong Katoliko. Pag ba lagi akong nagsisimba sa simbahan ng Katoliko, ibig sabihin po nun, Antichrist ako. Tsaka masama po ba sa paningin ng Panginoon po yun? Ang pangalawa kong katanungan, umattend po ako ng doktrina ng 3 beses, pero hindi ko po tinuloy. Ibig sabihin po nun, makasalanan na po ba ako nun? Yun lang po. Una, kapatid, yung halimbawa, umattend ka ng doktrina, hindi mo tinuloy, nasa sa intention mo yon. Kung itinatakwil mo yung doktrina o wala ka lang panahon. Kasi yung doktrina ni Kristo dapat tanggapin yun eh. Pero pag itinakwil mo yung kanyang salita, itatakwil mo rin siya lalabas. Ang kailangan tanggapin yung salita, hindi itakwil. Pero halimbawa, hindi mo tinuloy
hindi ka natuloy dahil may mga dahilan, hindi naman para itakwil mo yung salita, hindi ka naman pwedeng hatulang makasalanan ka na nun. Maliban na lang yung salita ng Diyos sa Biblia na narinig mo ay ayaw mong tanggapin. Yun, lalabas makasalanan ka nun pag ayaw mong tanggapin. Sa 8:47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Dingking Diyos, pakiramdaman daing amano na ning Diyos. Inya pini kayo yung pakiramdaman, uling kopin king Diyos, nga naning ginutang Jesucristo. Dalawa ang klase ng tao, isang nakikinig ng salita, pag narinig niya, hindi niya tinatakwil, isa namang ayaw talagang makinig. Kaya ikaw ang makakahatol, kapatid, ano ba nasa puso mo? Ayaw mo ba yung doktrina, yung salita ng Diyos? Pag ayaw mo, tinatakwil mo, makasalanan ka. Pero kung merong ibang dahilan, hindi mo naman ayaw, hindi mo naman tinatakwil, hindi ka pwedeng hatulang makasalanan ka. Ikaw na makakahatol sa sarili mo. Doon sa isang tanong mo, pagka ba palagi kang nagsisimba sa Katoliko, ibig ba sabihin antikristo ka? Alam mo, ang antikristo, yung kalaban ni Kristo. Ngayon, kung nagsisimba ka, dahil alam mo yun ang tama para sa'yo, mahirap naman ikaw husgahan o hatulan na antikristo ka. Maraming mga Katolikong mabubuting mga tao. Mula sa pagkabata ko, nakakita na ako sa obserbasyon ko. Pero, sasabihin mo ba yung mga Katoliko na yun antikristo? Ang antikristo, yung lumalaban kay Kristo. Pero kung halimbawa, hindi naman nila alam, ligaw lang sila, nailigaw lang sila, hindi ko pwedeng sabihin sila yung mga antikristo. Ang tinutukoy kasing antikristo sa Biblia, kapatid, yun talagang diretsahang nilalabanan si Kristo. Yung kasing salitang anti, sa Grego, sa English, sa kahit anong wika, yung salitang anti. Hindi yung anti na tiyahin, Kasi ang spelling ng anti na tiyahin, A-U-N-T-I-E. Pero yung antikristo, A-N-T-I, antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi naman masasabing kung Katoliko ka, nagsisimba ka, antikristo ka na agad. Maaari, yung naglalagay ng ribulto na ipinapasamba sa'yo, yun ang antikristo. Bawal kasi ni Kristo sambahin ang nilalang. Sambahin ang nilalang ay kasinungalingan para kay Kristo. Roma 1:25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ayon. Merong sinasabi ang Panginoong Hesus na isinulat ni Pablo, mga taong pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila ang wika'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Sa Kapampangan, ang sabi diyan, kasi nasa apalit tayo, uli ning linibera ing katutuanan ning Diyos, king meto nga kalaraman, at simbandet siwande, ing lelangan kesa king linalang, anong ninoing nuwan ang gaking mangga yanasa. Maliwanag, Pag sumasamba ka, lumuluhod ka sa nilalang, kasinungalingan yon, antikristo ka nun. Sino ang antikristo? Siguro yung naglagay doon. Hindi naman lahat ng Katoliko alam nila yun na yung pagsamba doon sa mga inilagay doon lalabas, yung pagluhod mo ron, lalabas an act of antichrist act against Christ. Kasi pag lumuluhod ka sa mga nilalang, kasinungalingan yon sa harap ng Diyos. Pag naglilingkod ka sa nilalang, kasinungalingan yon sa harap ng Diyos. Hindi dapat sambahin ang nilalang. Sabi nga dun sa
sa Pasyong Katoliko, no? Huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko. Yung Pasyon kasi kinopya sa Biblia. Sabi sa Pasyon sukat mong maalaman, sa sulat na papalaman, ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. O, kita mo? Ang poong Diyos lamang. Meron pa bang iba? Pag sinabing lamang, wala nang iba. Ang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Nasa Pasyon ng Katoliko yan, hindi ko kayo inaatake. Yan ay kinopya sa Biblia. Sa Diyos ka lang luluhod. Pati yung anghel ayaw pumayag kay Juan nung lumuhod siya. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Huwag mo akong luhuran, huwag kang magpatira pa sa akin. Sa Diyos ka sumamba. Si Juan na yun, ha? Apostol ng Panginoong Jesus. Alagad ng Panginoong Jesus. Siya sumulat ng Apokalipsis. Aba, yun sabi, lumuhod siya doon sa harap ng anghel Sabi ng anghel, huwag kang luluhod sa akin. Sa Diyos ka lumuhod. Ganon din si Pedro. Niluhuran ni Cornelio. Ayaw pumayag ni Pedro. Basahin natin ang Gis 25 ng Gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Hoy, tindig ka, huwag kang tumuhod sa akin. Ako man ay tao rin, sabi ni Pedro, tao rin ako. Huwag kang luluhod sa akin. Ngayon yung Pedrong ribulto. Hindi na yun ang totoong Pedro, ribulto na. Luhod ng luhod dun kaya mali. Lalabas, pagka luhod ka ng luhod dun, alam mo nang mali, nagiging antikristo ka. Pero kung hindi mo naman alam pa yung aral, hindi ko naman masasabi, kapatid, na antikristo ka. Masama naman yung paratang na yon. More or less, nasagot ko yung dalawa mong tanong, ang tanong mong isa ay kung magsisimba ka ba, kung ang sasambahin mo, yung mga nilalang, lalabas antikristo ka. Pero kung hindi ka sasamba ron, hindi ka antikristo. At yung salimbawa, sinasabi mo, makasalanan ka ba kung hindi mo itinuloy yung pag-attend sa indoctrination, hindi kita pwedeng hatulan doon, kapatid. Nasa budhi mo yon, nasa iyong kalooban, ikaw ang nakakaalam kung itinatakwil mo ba o hindi naman tinatakwil, ikaw na rin ang nakakaalam doon. Naintindihan mo sana ako, kapatid na Jomar. Ilang po, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid, sa pagdalo. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon, pati ang iyong pamilya. Sige, kapatid na Daniel. Opo, at ito pong isa pang atin pong pangapanauhin dyan sa Valenzuela City. Kasama rin ang kapatid na Danny Navales at kapatid na Bobby De Los Santos. Go ahead, Valenzuela, please. Opo, ang susunod po na magtatanong dito po sa Valenzuela ay si kapatid na Sarah Grace Tapispisan. Magandang gabi po, Brad Daniel at Brother Eli at sa lahat po ng manonood po sa inyo. Ang aking pong katanungan, Brother Eli, ano po ang pinagkaibahan ng inyong relihiyon at sa iba pa pong relihiyon? Maraming salamat po. Alam mo, kapatid, maraming pagkakaiba, hindi ko kayang sabihin lahat ngayon, Unang-una, yung rosaryo, wala kami. Kasi wala nga sa Biblia yun Hindi naman tinuro ni Kristo yun. Hindi rin tinuro ng mga apostol. Wala kaming rosaryo. No? Sa amin, si Kristo, Diyos, hindi tao. Kasi nasa Biblia, bago pa nilalang ang mundo, bago pa nilalang ang tao, meron ng anak ng Diyos na kasama ng Diyos. No?
Napakaliwanag sa Biblia nun na nagtamo siya ng kaluwalhatian sa Ama bago pa itinatag ang sanlibutan. Kung narinig mo yung kaninang binasang talata, 17:5 at 17:24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kita mo, bago pa nagkaroon ng sanlibutan, kasama na siya ng Ama. Paano mo sasabihin tao yan? Ang tao nilalang sa alabok ng lupa. Wala pa ang lupa, wala pa ang mundo. Paano naging tao yan? Nagkatawan tao lang yan sa panahon ng sa Israel. Nagkatawan tao, pero hindi siya talaga tao. Kasi kung tao siya, magkakatawan tao pa ba siya? Tao na nga siya. Hindi siya tao. Siya ay nabubuhay, umiiral, kasama ng Ama bago nilalang ang lahat ng mga bagay. Hindi totoong si Kristo'y tao. Nagkatawang tao. Ngayon, sa amin ang Kristo hindi tao. Anak siya ng Diyos. Diyos siya. Siyempre, anak siya ng Diyos Ngayon, sa amin walang bayad ang binyag. Bawal kasi ng Diyos pabayaran ng aral ng Ebanghelyo. 11:7 ng 2 Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo walang bayad. Walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal, walang bayad ang mga serbisyo, wala. Sa iglesia, mayroong abulo yan. Voluntary contributions. Yung sinasabi sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Walang pilitan, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Kaya nga hindi kami kumukuha ng ikapo kasi ayon sa pasya ng puso. Sa amin walang ikapo. Ganun ang pagkakaiba namin. Nagbabatay kami sa Biblia. Ang mga iba nagbabatay sa Biblia doon sa panahon ni Moises, sa panahon ng matandang tipan. Sa bagong tipan, ang utos magbigay ayon sa pasya ng puso. Yon, doon kami naiiba sa Sabadista, sa born again, iba kami kesa doon sa mga protestante, sa mga metodista, kasi sila lahat may ikapo, kami wala Ang sa amin, yung kusang loob ng kapatid, yun ang itinutulong sa gawain para ipalaganap ang Ebanghelyo. Yun, pagkakaiba namin yun doon sa iba. At saka, ang pinakamalaking pagkakaiba namin kapatid, kami naniniwala sa Biblia, buong buo. Hindi namin dinadagdagan o binabawasan ng nasa Biblia. Halimbawa, ang nasa Biblia, ganito, yun ang aming sasabihin. Basahin natin ang 1 Korinto 4:6, kapatid na Daniel. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga nakasulat. Paano ngayon yan? Maraming mga iglesia ngayon, ang tuturo lang wala sa nakasulat. Biro mo, si Kristo raw, personal Lord. Wala naman sa nakasulat sa Biblia, si Kristo, personal Lord Si Kristo, Panginoon ng lahat ng sumasampalataya, hindi siya personal Lord. Pag ginamitan mo kasi yung salitang personal, parang toothbrush yun. Ikaw lang ang gagamit. Personal Yung brief mo, personal yon. No? Yung salamin mo, personal yon. Ikaw talaga gumagamit nun. Pero si Kristo tawagin mo, personal Lord. Meron ba ng personal Lord? Wala sa nakasulat yon. Diyan kami stricto, kapatid. Kung alin yung nasa Biblia, yun ang aming sinusunod. Di kami nagdadagdag, di kami nagbabawas. Para sabihin mo, personal Lord si Kristo, wala sa Biblia yun
He is the Lord of all faithful. Hindi siya personal kahit kanino. He is the Lord of all faithful. Panginoon siya ng lahat ng sumasampalataya. Kaya para magdagdag kami sa Biblia, yun ang pagkakaiba namin sa iba. Ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Ba't mo papalitan ng Assemblies of God? O kaya papalitan mo Jehovah's Witnesses? Ang nasa Biblia, Kristiyano. Basahin natin ang 4 ng unang Pedro, mga kapatid. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ang pangalang itatawag sa'yo, Kristiyano ka kung tagasunod ka ni Kristo. Ba't ikaw naging Mormons? Ako Baptist ako. Paano ka naging Baptist? Kristiyano dapat. Ako Romano Katoliko. Ba't ka Romano Katoliko? Saan yung pinagkuha yan? Ang nasa Biblia, matuwa ka pag tinatawag kang Kristiyano, naluluwalhati ang Diyos sa pangalang ito, sabi ni San Pedro. Pinalitan ba naman ng Mormons, Sabadista, ako Saksi ni Jehovah, ako si ganon. Mali, sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Yon ang pagkakaiba namin. Sana naunawaan mo ko, kapatid na Sarah, no? Maraming salamat po. And with that, ay muli po ang ating pagpapasalamat una sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay makapagsagawa nitong ating ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Ganoon din sa lahat ng ating mga panauhin. Minsan pa po, salamat sa Diyos sa pagkakataong kanyang ipinagkaloob sa atin. Kapatid na Eli. Salamat po sa inyong pagdalo at salamat sa Diyos higit sa lahat. At humingi po ako ng tawad sa inyo. Kung halimbawa, meron akong nasabing ipinagdamdam ng inyong kalooban, patawad po mga kababayan.